Ano ang relasyon mo kay Lin Chinya? Amo at empleyado. Ang lakas ng loob mong gamitin ang pera ng pamilya mo para sa kanya. Empleyado si Lin Kinya ng grupo. Huwag mong sabihin sa akin na benepisyo ng empleyado ito. Eksakto. Parehong regalo ang ibinigay mo sa dalawang magkaaway. Gusto mo bang magsimula ng digmaan? Paano ko siya bibigyan ng regalo? Ba't nalalag yung video na to? Tingnan mo. Kaya pala noong araw na yon, Siksi, bakit hindi mo suot ang kwintas na yon? Hindi mo ba gusto? Busog na ako. Wala nga akong contract details niya. Sinadya niyang iligaw ang lahat para magmukhang malapit siya sa pamilya niyo, para makakuha ng benepisyo. Paano niya nalaman ang disenyo? May isa pang nakakaalam. Siya ang pinadala ko sa Hong Kong para bilhin ang kwintas na ito. Assistant Zhang, ibinigyan mo ng sarili mo ang impormasyon ng bumibili. Tinanggal ka na. Kung ganoon kasama ang ugali ni Lin Chinya, bakit hindi mo siya tanggalin? May silbi pa siya. Bukod sa pangabi, ano pa ang kaya niya? Gusto mo bang magkaroon ng dalawang babae? Ano ang sinasabi mo? Saan mo naman napulot ang masamang salitang iyan? Lola, Tama si Yanshen. Baguhan pa lang si Zixi sa trabaho. Kailangan niya ng pampatalas. Pero hindi naman siya patalim. Bakit kailangan niyang maghirap ng walang dahilan? Kailangan natin siyang protektahan habang lumalaki, hindi para pigilan ang kanyang paglaki. Sa labas, hindi naman siya mukhang tanga. Pero marami siyang iniisip, iba siya sa iyo. Kung araw-araw mo siyang papaginhawain, mas masahal pa iyon kaysa paghihirap para sa kanya. Pabalintong mo akong ininsulto na mahilig sa ginhawa. Kaya pala hindi niya ako kinibo noong araw na yon. Akala niya pareho ang regalong ibinigay ko sa kanya at kay Lin Kinya. oo. Pupuntahan ko siya. Ate Chinya, nakita ko online. Ang courier na ito, noong nakaraan sa Hong Kong City, naibenta ito ng 40 milyon. Ang bait talaga sa'yo ni Boss Boo, binigyan ka pa ng courier, tapos promotion pa. Ay naku, kasi inapin niya ako noon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Chronic laryngitis. Sushi, sino ang niloloko mo? Pareho na tayo ng rango ngayon. Anong karapatan mong hamakin ako? Ha? Wala naman akong ginawa. Ang sensitive mo naman. Huwag kang alis. Parang basher lang yun eh, no? Kapag meron talaga kontrabida sa Ito. Nabila, meron din kontrabida sa Facebook eh. Magkakita talaga. Pwede siguro ang suot Parang mo. same lang talaga courier yung ni Ate ugali. Chinya ay regalo ni Boss Boo. Si Sushi, isang probinsyana. Paano makakabili ng tunay? Mga tanda ito. Ano bang masama Kahit sa nandito probinsyana? sila, Hindi ba pwede? Yung tunay na courier ni Sushi ay mapunta Parang sa akin. naganahan ako sa mga Baka palabas nakita na niya yun. sa Facebook post ni Ate Chinya, tapos nagpagawa ng Class A. Sushi. Ayoko sa mga taong ginagaya ang gamit ko. Maging alahas man, o ang panlasa sa lalaki. Manggagaya, nakakadiri. Tumabi ka, magtatrabaho na ako. Pwede kang umalis, pero iwan mo ang courier. Sa totoo lang, marami akong bagay na katulad ng sayo. At masaya akong ibahagi sa'yo. Ano? Taba, buhok sa binti. At grado ng mata. Niloloko mo ako. Hawakan niyo siya. Ang courier na ito ngayon, gustuin mo man o hindi, may iwan dito. Sige. Tumigil ka. Ang lakas niya eh. Sir Gu, nanakit si Sushi. Kayo po ang bahala sa amin. Si Ate Chinya ay pinagtanggol lang ang relasyon ninyo kaya siya nasaktan. Ang dumi ng kilikili ko guys. Sa pilit ako nakaligo. Kaya Puro Yanshen, yabag. parang nabali ang tadyak mo. Puro May yabag tunay yung na kilikili ko. minor physical Puta. injury. Ay, Dadaan tayo sa tamang nakaya. proseso. Naniniwala akong ang batas ang magbibigay ng hustisya sa akin. Okay lang ako. Medyo nangangalay lang ang kamay ko. Nasa ilalim kayo ng CA na nambubuli ng kasamahan. Imposible. Kailan kayo nagkabit ng CCTV? Noong narinig ko sa'yo, ang mga kalokohan mo, airport ko na agad sa admin
Buti na lang. Kung hindi, ang pagdepensa ko, walang maniniwala. Ano ang ibig mong sabihin? Ang liwanag ng bintana o nabubukas yung kortina tapos ako pa ang ang magbabayad super sa'yo. liwanag talaga. Ano sa palagay mo? Sushi. Kailangan ba talagang gawin natin ganito to? Hindi ako. Ikaw at si Kuya Gu ang magpapakasal. Palagi mo siyang binabanggit. Nakakaapekto sa imahe ng kumpanya. Wala kaming relasyon. Si Linky niya, inapi-apihan niya ang buong pamilya Liu. Mas may tuturing na kaaway. Kuya Yanshen, ako. Ay demanda si Linky niya sa paglabag sa karapatan sa reputasyon, paglabas ng pahayag. Wala kaming anumang pribadong relasyon. Ate Chinya, anong nangyari? Na, kayo, hindi ba't nakapag-engagement party na? Dahil sa akin kaya kinansela? Hindi ako nakipag-engage kailanman. Sino yun? Nakaloko talaga eh. Ang kwintas na ito lang ang natatanging kwintas sa buong mundo. Nakaupit dito ang pangalan mo. Ba't kayo nandito? Wala kayo trabaho? Totoo nga. Ba't dami Kaya, na online ngayon? Ang kwintas niya ay Hindi pa kayo peke. nagtatrabaho? Tapos ako pa ang Nanonood sinisi lang niya. kayo? Dalhin mo siya. Tapos na ba? Kuya Gu, pasensya na. Di ba Nagkamali tayo ako lang sa'yo. trabaho At nito? hindi ako Sige sumunod sa tayo ating sa usapan. cellphone. Kasalanan ko, hindi Kapag ko naka naka-open ka, Kasalanan ko, ibig hindi sabihin ako wala kang nagtiwala ginagawa. sa'yo. Ako pa, naniniwala na magpapakasal Wala ka kang para sa ginagawa pera. sa inyo. Sa isang taong nanakit sa lola para magbayad puri. Magluluto ako ng masarap para sa iyo mamayang gabi. Si Jane. Kailangan mo ng tulong. Hindi pa ako nakaligo guys kasi nag-workout ako ulit. Nag-workout ako yung pang Chinese, yung cardio. Ano cardio? Masarap. Eh, di mas Isang marami ang oras pili. lang. Takot ako maligo, baka mapasno Tulungan ako. kita. Kaya ako nagpahinga kasi Marunong ka. maliligo na ako mga Si Jane, mga alas kapag 6 yata ako nakapagpakasal ka sa maliligo. napangasawa mo, pwede mo na siyang paglutuin. Suksay. Hindi pa ako kumain ng umaga, hindi ako kumain ng kanin. Ang gano'n, hindi po ako kumain ng kanin. Ang sakit na ng sikmura ko. Ang sinabi ng kapatid ko. Ang ginain ko lang tinapay. Simulat sa pool. Ang tanging Kasi tao kapag na kumakain ako ng sinasabi kanin, ng Diyos ay Maria, ikaw lang. isip, bigla din ako na Itinuturing mo lang ako bilang lakas kapamilya. kumain, hindi ko mapigilan talaga. Kain talaga ako ang dami. Kaya, gusto mo ba para sa pag-aasawa? Magtaguyod ng relasyon. Wait lang, tapos na pa akong pinapanood. Lucy, I know you're poor now. I promise you, one day when I'm wealthy, I'll make it up to you. I'll give you a grand. Hindi na ako magsasalita guys kasi kapoy daldal. Kasi daghan ng ako baser dito, hindi ko naman kailangan ipaliwanag. Ulit-ulit na ako paliwanag dito. Nasa kanila na yan kung gusto nila, di gusto nila, pero kung ayaw nila dito, di wag. Be lawfully when custody. Item. Good. And do you, Annika Solid, take the 3 days to it to be lawfully when wife? Ate gusto. Mr. Holden? Of course not. Still craving more exciting plots? Then hurry up and download Patay yung ilaw, Manolo ah. to continue watching. Diba? Walang Short ilaw. dramas are completely free to watch. No paper episode Kung pinatay yung fees, ilaw no din, membership kaya charges. ginalawan ko na lang. Binge watch straight through to the finale with a huge selection of content to choose from. You can even earn rewards while watching. Don't miss out. Download now. Umalis nila na. Di na yan ang bahay ko.
Lumala na ang sakit ni Dede. Anong gagawin ko ngayon? Nagsaing kasi ako guys, yan oh. Magpapakasal ko rin si Papa. Anong gagawin ko? Siguro, 2-4-2-6. Dede, huwag kang susuko. Dadalhin ka ni Mama sa ospital ngayon. Giri. Rising na, Giri. Hello. Ginoo, hinanap mo ang babaeng nagligtas sa iyo. Pinagkas mo na ang buong Beijing pero hindi mo siya makita. Maraming socialite ang gustong makalapit sa iyo pero tinanggihan mo silang lahat. Nag-aalala ang matanda. Kahit anong gawin mo, kung hindi mo siya mahanap, walang silbi. Ano balita tungkol sa nangyari 6 na taon nakalipas? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Batang isip, laging galang. Kailan dadalhin ang ako kong babakasunduan sa pag-aasawa sa dalawin si Lolo? Sinabi kayo na, makakasalan ko ang nagligtas sa akin. Ang araw-araw mong pinapangarap pero ang tao na yun, hindi. Mahanap ko siya. Siguradong makikita ko siya. Tapos nakuligpit na sinampay ko kapon. Nung Sabado, Domingo, naglaba akong Domingo. Naligpit ko na bago lang. Kaya ako nagpahinga, napagod ako. Kaya ako napitis na kasi allergy ako sa downy. Ada tiklop ko, maamoy ko yung downy, ang kati sa lalamunan sa ilong. Ba't kaya no? Allergy ako sa downy. Pag naamoy ko yung downy, lalo para akong hindi makahinga ang kati. At saka yung ano. Nasaan ang tatay ng bata? Ang pag-upload ng bata malamang ay namana sa ama. Naglalaba ako guys, pero ang kuko ko tinanong, hindi yan pick nails sa original yung kuko ko. Oh. Hindi pa ako gumagamit ng pick nails. Butterfly, saan kaya hahanapin Mabilis ni Mama mahaba si Papa? yung kuko ko kasi Kailangan muna nating mag-ipon ng pera. lagi ako kumakain ng bawang, ginagamitan ko balat na balat kasi ang bawang nakapahaba ng kuko ulit. Tunay yan nga kuko, hindi yan pick nails, kuko talagang tunay yan. Oh. Insane. Painting Payatong Priday Pero Bata. naglalaba ako ah. Dami akong labahan, ginakamay ko lang, may makumot. Pera para sa gamutan. Minsan napuputol. Sige. Araw-araw walang sakit, nagkakasakit si Lola. Regular na check-up ito. Maghanap ka ng asawa habang may oras. Gusto ko na mapong babae. Si Lolo ay pabata ng kabata. Gusto daw niya apo ng babae, gago. Ang bilis na sa Korean paggawa ng bibi, no? Narito na. Lolo, huwag kayong lalayo ha. Bawal kumain ng patago. Ngunit gusto kong mamasyal. Ang ganda ng batang babae na ito. Medyo kahawig pa nga siya ni Kuching noong bata pa. Yung mga baser ko, kamusta? Walang problema ang
Nagbago na ba kayo? Ay tumataas. Kung hindi pa, Dapat kontrolin pagkain ng magbago mataas. kayo ulit. MKO na. Salamat, Dr. Shaw. Tuso, babalik Ay, ako ba, sa sir, minsan nga naman. nakalak profile. Nagbago na. Magsaing na kayo. Kasi malapit na panyapon. Hindi pa maayos ang emosyon. Mabuti huwag lumayo ang pamilya. Hintayin mo Alas 3 lang pala. bago umalis. Naku, nagsaing na ako. Maaga pa pala ako nagsaing. Pasensya na. Ayusin ko para sa'yo. Kala ko alas 4 na. Ayos Alas lang, 3 pa pala yun. pasensya. Nabuang na. Pagbalik mo, sabihin mo sa kusina, Yunay, ang paru-paro na to, ang ganda ng pagkakadrawing. Nanood ako bold. Ang nagawa ko dito, nanonood ako ng bold. Store boy, itong candy para tamisan ang iyong bibig. Ito ang mami ko. I'm not naked, Mr. Gu. Wala naman. Tara na, puntahan natin si Lolo. Ito ang mami ko. Ba't ako nagliligo ay sa lagit-lagkit ko. Dami yung buhok ni ko. Wala kasi ko shampoo. Ang nanay pumunta manghingi pang Wala akong At ay conditioner. hindi alam na saan. Kaya akong buhok lagkit kayo. Benta mo ang drawing mo kay Lolo, pwede ba? Nars. Lahat ng gastos ng bata sa akin ilista lahat. Nanay. Meron ako nakita guys, naka-live yung babae, yung dati kong ka-GC. Sa akin ilista lahat. Nagla-live siya, tapos lahat ng mga babae sa account niya, sa admin niya, gina-live niya. Pero isang admin lang yan, pero iba't ibang babae ang nagla-live doon. Ang live nila, ang ilang trabaho, magla-live, nagpapakita sila sa ilang private doon. Doon kayo lang problema libre o doon. Nakita niyo ba? Public yun ah. Napanood ko yun eh. Kapakita sila sa ilang private, pero hindi sila nire-report ni Meta. Kasi public yun, doon kayo yung comment doon. Tapos araw-araw siya nagla-live doon, pakita ng private niya as in, Para sa pagkuha ng ubot-ubad talaga sila. Wala silang subplot. Di ba bawal yan kapag ganyan kasi masisira ang account niya eh, kapag ubot-ubad ka talaga. Nagla-live siya, nag-ubot-ubad siya. Tapos nagipag-video call siya sa mga yung bayaran siya ba? Bayaran sa live. Binidroga ako, hindi nawala yung account niya. Nandyan pa rin account niya, hindi nabubura kahit naka siya. Bakit bigla kang lumukot? Naka-ubot-ubad siya, naka-finger siya. Kung magpapasalamat, hayaan mo si bata na sa mga anak mo. Oo. Ang ingay. Namimili talaga to si Boss M. Kasi dami ko nakikita na panood dumadaan sa FB ko. Nagla-live, nagpipinger sa sarili, tapos open, talaga open public talaga siya. Hindi siya nabura, naka-open public siya. Tapos daghan pa kayo nagko-comment. Tapos Tagalog yung words niya. Yung gamit niya Tagalog, pero ang page na yon ibang bansa. Ang galing niya. Nagnanakaw siya ng video. Tapos gina-live niya. Ang video na yon nanakaw lang, tapos magla-live siya, nagsasalita Tagalog, pero ang admin English sa ibang bansa. Nag-translate siya ng Tagalog, alata kayo sa ibang bansa, kasi ang iyaw Tagalog daw parang may something English ang tono ng salita ng English niya. Tapos tinatanong niya ako kung pwede daw ako sasali doon. Hindi naman ako nag-message sa kanya, siya lang ko sa nag-message. Nag-comment ako doon kasi familiar sa akin yung ibang video na yun, nga gin-flex niya sa admin. Nakilala ko yung ano na yun, yung mga babae nga nagla-live niya, nagpa-finger na ubot-ubad sa live. Ayun, nakita ko, nag-comment ako doon, nag-message ang yung admin sa akin nga. Nagtatanong sa kung ilang taon ako, nagasaan ako. Tapos gusto daw ako sasali. Hindi naman ako nagsabi sasali ako, nag-comment ako doon, nagsasali daw agad. Nagtanong ko sa ilang taon ako. Tapos iba't ibang babae ang laman ng FB niya, pero hindi yun siya. Hindi siya ang tunay talaga naghahawak niyan, hindi nagpapakita.
ang ginaano niya, ang ginapost niya yung mga babae, kahit saan niya babae yung mga Pilipina, ang ginaka-video call niya, gina-public niya, ginapost niya public, kaya ako hindi ako hindi ako nagpag-admin sa kanila, naka-invite na, di ba ako sumasali sa group nila, kasi kapag nag-video call ka doon, gulat ka na lang, ipopost ka na lang sa FB. Tapos, ipakita niya yung mga live mo doon sa iyang post. Tapos, nag-invite siya ng mga babae na ginabibinta niya sa website. Meron akong kaibigan doon, biktima niya. Hindi alam ng kaibigan ko doon na andun siya sa admin niya, sa page niya. Tapos, Tagalog ang salita niya. Tagalog yung lumalabas sa video niya, pero hindi siya Tagalog, Apam siya, ibang lahi siya. Gina-translate lang niya yung gina-record niyang busis ba. Hindi siya yung laman ng page na yun. Kaya pa nagulat ako pag check ko ng album niya, iba't ibang babae ang nakalagay doon. Tapos meron ako nakakilala doon ng kaibigan ko, kakilala ko sa GC. Andun. Hindi niya alam yun, ginpost siya doon. Naka-live siya kasi nag-video call ata siya, hindi ko alam naka-video call niya yung ang tao na yun. Tapos nakunan yata siya ng video, ubad-ubad siya, ginpost siya doon sa admin. Hindi alam ng may-ari na yun ng video. Ang galing na yun Nabinta niya yata yung mga video na yun. Kung ganun, kung mag-video call ka, ka sa private, magpapakita ka sa private mo sa video call, huwag kang magtiwala kahit sino kasi ginapost nila pala sa ila admin, sa ilang page. Pero believe ako hindi sila nire-report kasi private yan Ang private, siyempre makita yan ng karamihan. Pina-report yan agad ni Mita yan. Di na kailangan ng netizen, kundi si Mita na mismo nabubura niyan. Pero believe ako hindi siya nabura. Andyan pa rin siya nag-asyosis ng private sa admin, sa page. Tapos meron din ako nakapanood na lalaki, ubot-ubad, katalikan, sumasayaw ng awak niya daw ang bets. Awak pa niya yung titi niya. Ayaw nuutin niya. Akala ko naman ang babae lang malaswa magdamit, pero mas malala pa lang malalaki, no? Kasi ubot-ubad talaga, wala brief, wala damit. As in, all body, wala siyang damit, nakatalikod siya, nagsasayaw siya. Tapos yung isa naman, nakita ko, nagsasayaw siya, nagharap. Ganyan ang kaliit, taba ng lalaki, ubot-ubad siya, naggawa sila content. As in, nakita talaga ang hari niya. As in, super liit niya, laki ng itlog, liit yung aoten niya. Mas malala pa pala kayo sa mga babae. Ayaw namang husga kayo mga lalaki. Ayaw namang bas kayo sa mga babae nga ganyan. Makasutan mga bikini, tapos nagkaano ganyan. Pero mas malala pa lang yung mga lalaki kapag nagubot-ubad. Kita lahat, pati batuta nakita. Sa amin, kahit nagubad hindi mahalata yung tsokolalat sa gitna. Pero kapag lalaki taga nagubot-ubad sa social media, halata, nakita, kaluluwa lahat. Pati batuta kita kung anong kaliit, anong kalaki. Kaya nataka ako, magaling namang judge ang mga lalaki, pero mas malala pala sila kapag sila ay nag-uubad. Kaya sabi nila may mga babae nag-ubad-ubad sa Facebook, marami din pala lalaki nag-ubad-ubad. Kaya namin ko napanood itong dumadaan sa FB ko, natatawa na lang ako kasi as in, parang tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila nga wala taga sila saplot yung isa. Ako, never pa ako nag-video nga walang saplot. Ako, may saplot pa ako. Sila wala silang saplot sa video nila, pero hindi sila na-restrict, hindi sila nabura. Pero nandyan pa rin sila, gina-share. Kita ko, ginapang-share pa ng mga ibang tao yung mga video nila nga ubot-ubad sila. Kaya nantaka ako, yung may mga nangungusga talaga yung mga lalaki kadalasan. Pero mga lalaki din pala, mas malala din pala gumawa ng ganyan kaysa babae. Yung mga lalaki kapag gumawa ng video, ubot-ubad talaga, wala saplot isang ng tira. Pero mga babae naman, nag-ubot-ubad, pero may saplot pa rin. Kasi ang ilang kasi ang ina-point ko dyan, kung nangusga kayo, o pag nang-judge kayo sa babae nga nag-bikini, pero mas malala din palang mga lalaki kapag gumagawa ng ganyan, no? Kasi marami ko napanood mga lalaki din, nag-ubot-ubad din sa mga video. Iba na viral na nga kasi nakita talaga yung oten. Nandyan pa rin, di nabura. Bakit kaya gapakita sila sa oten nila sa social media, ang liit-liit naman. Anong purpose nun? Pinapakita nila, nakahiya ang kita ng asawa nila yun. May mga edad na din yung mga lalaki. Nagpakita sa oten nila. Nandun din sa sa plaza. Yung sabungan ata yun, sabungan. Normal lang ba yun na porkit nanalo ka, paldo ka, yung ubot-ubad ka dyan? As in, wala ka talaga sa plot. Tapos i-harap mo pa sa camera yung oten mo, liit-liit.
Mas lalo yung nakahiya yun kaysa compare sa mga babae nga nagubot-ubad. Kasi ang mga babae nagubot-ubad, meron pa rin saplot yun, may takip pa rin. Pero ang lalaki ka nag-ubad, wala na taga kahit isa, wala na taga kahit takip. Mas malala pala yung mga lalaki, no, kaysa babae. Tapos mang-judge pa yung mga lalaki, mang-babas pa sa mga babae, pero utro din pala sila. Mas malala din pala sila gumawa ng ganon. Wala talaga taong malinis sa social media pagdating kahit sa personal, wala. Pantay-pantay talaga ang gawain. Kaya talagang wala tayong karapatan ng husga kasi pare-pareho lang tayong gawain pala. Kahit sabihin natin hindi ikaw gumawa nun, kalahi mo rin yun, lalaki pa rin yun. Isang part lang ng katawan yun, lalaki ka, babae ka, babae ka. Nakakaiba lang sa atin, mga pangalan, apelyido, pero ang katawan pareho-pareho. Anong meron ka, gano'n din ang akin kapag babae ka. Kung lalaki ka, kung anong meron ako, meron ka rin. Diba? Parang gano'n lang ba? Kaya sabi ko, yung ibig ko sabihin dyan, kapag mang-judge kayo sa mga babae nga ganito yung kasuotan kalaswahan, pero mas malaswa din ang mga lalaki. Hindi, para pang pareho lang. Wala nakakaiba. Mas malala pa nga yung mga lalaki kasi nakita ko, napanood ko. Nagadudo yung gadidi, nagadidi siya ba? Sa iyang asawa, naggawa siya ng video. My God, ginvideoan pa talaga. Nagdududo sa asawa niya, binidyoan. Antes nga anak niya magdidi, tapos yung tatay ang magdidi. Pinapost pa, yung content pa nila. O diba? Yan ang dapat ang malaswa kasi may mga anak sila, ginagawa nila. Okay lang yung gumagawa ka ng kaswan, wala kang anak. Pero kung may anak ka, galalaswan sa harap-harapan mo sa bata, magawa ng sa harap-harapan ng mga bata, gumawa ka ng content ganyan. Parang gumagawa lang kanyang sariling skandal niyan. Kaya sabi ko nga, walang taong perfecto sa mundo. Kasi makita niyo yung ginagawa ko, mas malala sa inyo. Kaya akin, hindi naman malala yung mga video ko sa tuusin lang eh. Mas malala yung sa iba. Nakita ko, napanood ko. Halos nga doon ginagawa ng porn site yung Facebook eh. Akin nga, yun lang, sa kasuotan lang sa kanila. As in, ginagawa talaga nila yung mga hindi dapat gawin. Tapos nandyan pa rin sila, hindi sila binura ni Meta. Pero ako, nadami kong violation nga, hindi naman naka-connection doon. At wala din dapat doon, violation sa mga video ko or sa mga picture ko kasi hindi naman ako ubot-ubad na meron man ako takip. Pero yung iba, ubot-ubad, nandyan pa rin sila, hindi sila binura. Alam niyo kung bakit? Expert sila kasi maghawak ng account nila, kaya magaling sila maghawak ng Facebook nila para kahit ni-report na sila ni Meta, ginagawa pa rin nila yung gawain nila, hindi pa rin na binabura. Sa akin kasi kapag may violation, binubura ko na agad eh, ang aking video. Kanila hindi nila binubura, ginagamit pa ng mga content creator yung mga video nila para gagamitin na naman. Yung napanood ko yung babae na yung may bagong viral na babae, nakaupo siya, tapos wala siya panty, nakita yung tinggil niya, kinzoom pa niya, nandyan pa rin, ginagamit na content creator, ginagamit na content na. Kaya naka 60 views daw dahil sa iyang tinggil. Hindi binura ni mo. Hindi niya binura. Ba't sa akin binubura? Kahit wala naman akong pinakita ng mga private part sa akin. Binubura ako. Pero kung yung mga nagpakita ng private part nila, hindi sila binubura. Yun ang nakapagtaka lang talaga. Mga pare-pareho lang naman. Mas malala pa nga sa kanila eh. No? Kasi labas-labas talaga, as in labas na talaga yung ilay eh. Sa akin, di pala, parang ako wala naman pa ako nang pinakita dyan. Nga, kasi klaro kayo, di naman. Pero ako, pinaparusahan na ako. Pero yung iba, patuloy pa rin ginashare, nandyan pa rin. As in, kitang-kita na talaga yung ilang mga, mga itlog, ilang mga tinggil, nakita na. Ilang lubot, nakita na. As in, full na full. Hindi sila binura. Hindi sila ni-report. Pero ako, simple-simple lang, ni-report agad. Tapos sila, patuloy pa rin sila. Hanggang ngayon, nandyan pa rin mga video nila, kakalat. Ginashare ng mga karamihan. Kaya, nakapagtaka ako. Nga daghan naman mas malala sa akin. Pero ako, ginausgahan pa rin kahit wala naman akong ginagawang mga sama. Tapos, meron ka pang basher na ilig ng lait, mambubuli. Tapos, nakalock profile. Ang problema lang naman sa kanila, nakalock profile sila. Pero alam na sarili nila, hindi naman sila perfecto. Kaya kadalasan sa mga sa mga nagja-judge na yan,
meron talaga sila something na inis sila sa'yo, nga hindi naman sila inaano, tapos inis na inis sila sa'yo kasi hindi nila magawa yung gawain mo, hindi nila magawa, kaya yun yung kasimple kasi kung gawin nila sarili nila yan, hindi nila inis sa'yo, pero kung hindi nila magawa ang mga ginagawa mo, yun, inis na inis din sila, mga hanap nila sa paraan na maging masama ka. Maging masama ka sa mga mata ng iba, tapos sila feeling malinis na. Tapos yung iba dito, mahilig pa yan magsalita na ano daw po, nang yung hinasuot ko daw mga marumi. Sigurado ka talaga. Bago kasi ka mag-comment, ilagay mo muna sa utak mo para alam mo ba kung anong dahilan, bakit ka nainis-inis sa tao na hindi ka naman kinakainisan. Yun na ba ang imo tanungin sa sarili mo, ba't ka naiinis sa taong hindi mo naman ginakainisan, ay hindi ka naman iniinisan, nagalit na galit ka. Tapos usgahan mo yung kasuotan, usgahan mo yung damit, usgahan mo yung ginagawa niya, tapos usgahan mo lahat na lang nakita mo, usgahan mo ba? Pero ang tanong, naka-public ka ba, nakalak na ano ka ba, na ano mo bang tanong, na ano mo ba yung sarili mo na perfecto ka o hindi pala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Kasi ang mo gina-comment kasi yan, hindi lang yan pang nira, hindi pang bully sa kapwa. Kasi ang bully na yan, masama talaga yan sa buong mundo, yun ang pinakamasama. Ang mambully ka ng kapwa. Kaya nga may lagay dyan sa Facebook bawal ang mambully, may bawal ang gumawa ng mga fake account, bawal gumawa ng meron pang harassment dyan, nakalagay dyan lahat-lahat, kompleto, dyan, maraming bawal dyan. Pero ginagawa pa rin ng mga tao dito sa Facebook ang mga ganyan, ang mga pambully. Kaya ganyan, ibig sabihin niya, kapag milig ka pambully, ugali mo na talaga yun, yung masama. Kung masama ugali mo, manamana na yun sa mga pamilya mo, sa mga kamag-anak mo, ng relative mo, yun, mga lahi na nila yan. Kasi delikado yan kapag meron kang mga anak na maliit pa, tapos kayahin ang ugali mo, social media ganyan ugali mo, mahilig ka mambuli ng kapwa. Balang araw anak mo din mabuli. Ganun na kasimple yan nababalik yan. Kapag nabuli ka ng kapwa, bubulihin din yung kamag-anak mo or anak mo or pinsan mo kung sino. Yan, babalik yan sa'yo. Dapat ang imo gagawin, lumahimik ka na lang kapag wala kang ginagawa sa buhay mo. Kapag walang kasalanan ang tao sa'yo ba? Kasi yung mga tao talaga kapag makita nila na yung hindi magandang kasuotan mo, sasabihin lang, ay kila ganyan ganyan, dumi yan, ganito, ganyan, hindi maganda yung suot mo, ano yan, parang dami silang makikita sa'yo. Pero ako marami akong nakikita, pero hindi ko gina-comment, hindi ko sinasabi kasi wala akong paki. Pero sila pakialaman ka talaga. Kaya nga talaga may words na pakilamera, mayroon din words na inggit, kasi ganun nga yun. Yun ang ginatawag na dahilan. Yun ang sign sa mga taong ganun. Dapat kung nangialam ka, yung ginapakilaman ka rin. Pero kung di ka ginapakilaman, di ka mangialam kasi kaya yan nga tawag na ribatan ribat.